Memphis versus Hornets, ang laki ng tambak. Parang road to Wemby na yung Charlotte ngayon. Pero ito kasi yan, 23 points at 8 assists itong si Ja Morant. Meron kasi ngayong laganap na technique si Morant, or sabihin natin galing sa kanya or kalimitang ginagawa niya to. Pero ginagawa rin naman ng ibang NBA players. Ito yung maprotektahan yung lamang or lead nila. Dito lang ako nagtaka, running time pala yung NBA kasi hanggat hindi mo nahawakan yung bola after inbound, dapat hindi aandar yung oras. Yun ang pagkakaintindi ko sa rule ng NBA, lalo na sa 8 seconds violation. Binabasihan din kasi nila yung oras kapag review. Base naman sa announcer ay hindi magsisimula yung 8 seconds hanggat hindi nahawakan ni Morant yung bola. Sa third quarter, in-inbound yung bola at dito nga parang nakatunga nga lang si Morant at iniintay na kung may aagaw doon. Hindi gumalaw yung shot clock pero yung game clock ang gumagalaw. Hindi rin nagbilang yung referee ng 8 seconds. Ibig sabihin pasok pa rin sa rule. Ibig sabihin nababawasan yung game clock kahit hindi pa gumagawa ng kahit ano itong si Ja Morant. Kahit pa siguro 2 minuto siyang tumunganga sa kabilang court na hindi niya hinahawakan yung bola ay okay lang dahil wala pang 24-second shot clock na gumagalaw at hindi rin naman siya tinatawagan ng referee. Hindi isang beses ginawa ni Ja Morant yan, marami na. Yung isang naalala ko, yung kay Ben Simmons na nagreklamo siya kaya natawagan din ng foul. Almost 30 seconds ang natapya sa game clock. At yung referee, nakatunga nga lang din na okay lang na hindi niya tawagan ang delay of game. Isa pa dyan, sinisi rin ng mga announcer yung mga players ng Hornets na hindi nga binantayan si Ja Morant. Dahil tambak na rin naman kasi ang Hornets noon sa third quarter. Pero yung sobrang tagal na si Ja Morant ay nag-antay sa kabila, dapat merong ginawa doon ng referee. Dahil inuulit niya yun ilang beses sa iba-ibang game. Sa laban naman ng Raptors at Bucks, naputol na yung streak ni Giannis na hindi siya nakascore ng 40 points at least 10 rebounds. Pero meron naman siyang grabbing numbers pa rin sa back-to-back games. 30 points, 21 rebounds at 10 assists na meron pang 15 out of 21 mula sa free throw area. Muntikan pa ang Bucks na matalo dahil sa 3-point shot ni Garrett Trent na napaul pa ni Grayson Allen. Nabasag yung pula. Kaya natawagan ng flagrant foul 1 itong si Grayson Allen na magka-teammate pa dati yan sa Duke. Nabigyan din ng ball possession ang Raptors at nagkaroon ng 6 points in 4 seconds yung Raptors dahil nga sa free throw nitong si Gary Trent at 2 points pa ni Scottie Barnes na umabot pa sa overtime yung game. Sa last 2 minutes kasi ng game na yon ay lamang pa ng 16 points tapos bago pa yung tira ni Gary Trent. Sa 31 seconds, 97 to 88 para sa Bucks. Sa ibang games kasi, safe na yon. Aalagaan na lang yung bola. Parang ginagawa ni Ja Morant. Kaso, dinali ng ka-teammate ni Giannis yung team niya, si Grayson Allen, dahil nga doon sa nabigyan ng flagrant foul. Muntikan pang matalo doon ng Bucks. Mahirap yung schedule ng Bucks na yon dahil home game versus Wizards nung nakaraan tapos ngayon, road game naman versus Toronto. Pero ibang numbers pa rin yung binigay talaga ni Giannis. Tinapos na rin ng Bulls ang winning streak ng Brooklyn Nets mula sa trio ni DeMar DeRozan, Patrick Williams at Nikola Vucevic. Meron silang combined na 65 points. Samantalang sa Brooklyn, merong 44 points si Kevin Durant, si Kyrie naman nasa 25 points. Ngayon, tabla ang Milwaukee Bucks at Brooklyn Nets sa win-loss record. Pero yung Bucks pa rin ang nakakuha ng tiebreaker kahit pa tabla sila sa series dahil yung Milwaukee Bucks ay number 1 sa kanilang division. Tapos yung Brooklyn at itong Boston ay magkasama pa sa kanilang division na yung Celtics ang meron namang edge.